Miyerkules ng tanghali nang ilabas sa punerarya ang bangkay ng grade 5 student para dalhin sa Camp Crame sa Quezon City kung saan isasagawa ang autopsy. Buong umaga itong inasikaso ni Elena Mengoy, nanay ng biktima. Sumama pa siya hanggang sa Camp Crame. Basta gusto ko kung saan ang anak ko nandoon ako. 2 araw nang nakalipas mula nang bawian ng buhay ang 14 anyos na estudyante na nakaranas di umano ng pananakit sa kamay ng kanyang guro. Hinantay pa ang paglabas ng death certificate mula sa ospital para maisagawa ang autopsy. Base sa dokumento, global brain edema ang immediate cause of death ng bata. Maraming sanhi ang global brain edema, kabilang na ang head trauma. Acute intraparenchymal hemorrhage, left medullary pontine area naman ang sinabing antecedent cause of death o ang kondisyon na nauwi sa brain edema. Sa death certificate nakasaad na may presumptive pulmonary tuberculosis din ang bata. Pero diin ang kanyang pamilya, walang sakit si Francis bago ang sinasabing paghampas sa kanya ng guro. Kaya po kami din nag-decide talaga na ipa-autopsy ang anak ko para mabigyan linaw ang kaso kung saan po ba nagsimula talaga kung bakit nagkaganyan ang anak ko. Kasama sa autopsy ang pagkuha ng x-ray sa bangkay para makita kung may mga fracture o bali sa buto. Ia-examine din ang buong katawan para makita kung may mga sugat sa labas bago gawin ang internal examination. Ayon sa PNP Forensic Group, maaaring maagang matapos ang autopsy. Pero yung report kasi, yun yung medyo matagal kasi pag-aaralan pa ng doktor yung mga findings niya during the autopsy. Magkakaroon pa rin ng peer review para magkaroon ng inputs yung mga senior medical legal officers ng forensic group para tama talaga yung may ilalabas na report as the cause of death. Kritikal na ebidensya ang kalalabasan ng autopsy para sa investigasyon ng mga pulis. Homicide ang tinitingnang reklamo kaugnay sa Republic Act 7610 o Child Abuse Law. Sakaling makita na walang kinalaman sa pananampal ang pagkamatay ni Francis, malamang ay tuloy pa rin daw ang pagsampa ng reklamo laban sa guro. Kakasuhan pa rin natin siya ng physical injury. Desidido rin daw ang ina ni Francis na magsampa ng reklamo, homicide man o physical injury, para makamit ang hustisya para sa nawalang mahal sa buhay. AC Nichols, CNN Philippines.